Ano pa? Mushroom ba to? Mushroom ba to? Biro lang. Umabot pa ng isa pang araw ang paghahanap sa veteranong Special Forces na inakusahan ng pamamaril sa asawa. May bagong impormasyon ako tungkol sa mga oras bago umano'y subukang patayin ng retiradong sundalo ang kanyang asawa at pagkatapos ay magtago sa kagubatan ng Kentucky. Ano ang alam natin tungkol sa maaring dala ni Craig Berry na nagpapalala sa panganib ng paghahanap na ito? Tutok tayo sa kasong ito, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang. Gusto ko lang kayong sabihan tungkol sa app na ito. Ang tawag dito ay Upside. Nakakakuha ka ng cashback sa mga araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ganito lang ang gagawin mo, sobrang dali. I-download mo ang Upside, libre ito. I-claim ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Pagkatapos, magbayad ka lang gaya ng nakasanayan gamit ang iyong card, i-verify ang binili mo, at makakakuha ka ng pera pabalik. Ginagamit ko ito tuwing nagpapakarga ng gasolina o nagti-take out sa gabi. Tinitingnan ko lang offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, agad lumalabas ang pera sa app at tinatransfer ko sa bangko. Yun lang. Ang mga regular na gumagamit ng Upside ay nakakauwi ng average na $200 at $54 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na OTC para makakuha ng dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Ang mga autoridad na nangguguna sa paghahanap na ito, kabilang na ang US Marshals, ay malinaw na sinasabi na ang taong hinahanap nila ay hindi ang karaniwan nilang suspect. Ito ay isang tao na malamang ay alam ang kanyang ginagawa habang sinusubukan niyang takasan ng batas. Ito ang taong tinutukoy natin. Ang pangalan niya ay Craig Berry. Siya ay 53 anyos at veterano ng Special Forces. Nakuha ko na rin ang dagdag na impormasyon mula Army tungkol sa mga ginawa niya nung nasa militar siya. Ang alam natin tungkol kay Barry nitong mga nakaraang araw ay tumatakas siya simula pa nung Mayo 1. Ayon sa mga autoridad sa Stewart County, Tennessee, siya ay pinaghahanap dahil umano sa tangkang pagpatay sa kanyang asawa. Pag-uusapan natin ang background ni Barry at ang insidenteng naganap sa kanilang tahanan na naging dahilan ng kanyang pagtakas. Babanggitin pa natin ito mamaya. Bago tayo magpatuloy, ibabahagi ko muna ang pinakabagong balita sa paghahanap sa kanya. Ano ba yan? Baka isa akong stalker. Ginagamit ko ito. Isa ito. Ito ang bagong inilabas na bodycam video ng paghahanap mula sa Tennessee Highway Patrol. May mga replay ang mga pulis. May dala silang aso na sumusunod sa amoy habang naglalakad sa liblib na bahagi ng Tennessee malapit sa hangganan ng Kentucky. At ang lugar kung saan nangyayari ang lahat ng ito ay medyo kakaiba. Kailangan mong isipin ang mga hamon na kinakaharap ng mga pulis habang sinusubukan nilang hanapin si Craig Berry. Ang Stewart County, Tennessee ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng estado. Mga 1.5 oras sa hilagang kanluran ng Nashville, malapit sa hangganan ng Kentucky. At ito ay isang lugar na rural, maraming kagubatan, pero isa rin itong kilalang destinasyon para sa bakasyon. Kaya may isip mo mga posibleng bakanteng bahay at bahay bakasyunan na tinitingnan ng mga pulis habang hinahanap si Berry. 1.5 oras ang layo nito sa timog ng Paducah, Kentucky. Nandun din ang Lake Kentucky, isang malaking imbakan ng tubig. Malaking bahagi dito ang tubig. Dahil pag-uusapan natin ang kakayahan ni Berry at kung paano siya nakakatakas sa mga pulis bilang mahusay na manlalangoy. Ito ang pinaniniwala ang huling kilalang larawan ni Craig Berry bago siya nawala sa kagubatan noong Mayo 1, madaling araw. Kuha ng trail camera. Makikita ninyo habang ilalapit natin, parang nakakamuflage si Berry. Ang oras sa larawan ay 12:13 ng madaling araw ng Mayo 1. Ayon sa unang post ng Stewart County Sheriff's Office, tinawag sila sa bahay sa Dover, Tennessee ng 1:30 ng madaling araw nung ika-1 dahil sa isang alitang naganap sa loob ng tahanan. Sabi ng mga deputy, binaril daw ni Berry ang asawa niya sa katumakas. Narito ang mga lumang larawan mula sa social media nila. Pero hindi namin ipinapakita ang mukha ng asawa para maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ng otoridad, dinala siya sa ospital matapos barilin sa leeg. May warrant of arrest na laban sa kanyang asawa ngayon. At kapag nahuli si Barry, haharap siya sa kasong second-degree attempted murder. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest ay may dagdag na impormasyon tungkol sa nangyari bago tumakas si Barry sa gubat. Pag-usapan natin ang natuklasan natin tungkol kay Barry at sa kanyang nakaraan. Sabi ng pulis,
Inilalarawan siya na parang si Jason Bourne. Tandaan mo si Matt Damon's nakatang-isip na karakter sa seri ng pelikula na yon, isang CIA spy na tumatakas. Pero ang kasong ito ay totoong buhay talaga. At si Barry ay isang tao na dumaan sa matinding pagsasanay sa kanyang karera sa militar para maging handa sa ganitong sitwasyon at makatakas sa mga taong naghahanap sa kanya. Si Barry ay retiradong miyembro ng Elite US Army Special Forces. Malawak ang kanyang survival training at mahusay siyang lumangoy at mag-dive ayon sa mga autoridad. Bukod pa ron, naniniwala silang armado siya. Sinasabi nilang di umano'y may dala siyang hindi bababa sa isang handgun papunta sa gubat. At mas nakakakilabot pa, sinasabi nilang nagdala pa siya ng dagdag na bala nang tumakbo siya. Ngayon, nakipag-ugnayan ako sa US Army at sinabi ng isang tagapagsalita sa akin na si Barry ay isang infantryman at Special Forces Medical Sergeant mula 1,972 hanggang 2,016. Kaya mahabang naging karera niya sa militar. Nang umalis siya sa Army, ang ranggo niya ay Sergeant First Class at 4 na beses siyang na-deploy sa Iraq habang siya ay naglilingkod. Una noong Setyembre 2003 at natapos ang huling deployment niya noong Disyembre 2014. Habang tumatakas si Barry, isipin ninyo na nakakamouflage siya at may dagdag pang bala. Mukhang alam talaga ng taong ito ang ginagawa niya. At nakakabahala talaga ang sitwasyong ito. Diretsahan ng mga investigador. Sabi nila, hindi nila inaalis ang anumang posibleng kinaroroonan ni Barry at posible ring may tulong siya mula sa ibang tao para makatakas. Hindi malinaw kung saan manggagaling ang tulong. Pero interesante na binanggit ito ng Stewart County Sheriff's Office sa Facebook. Kasama na ang US Marshal sa investigasyon. Si Barry ay may taas na 5 talampakan at 11 pulgada. May kayumangging buhok, asul na mata, 53 anyos at 100 at 85 pounds siya. Sabi ng autoridad, tumawag agad sa 911 ang sinumang makakita o may alam sa kanya. Balikan natin sandali ang di umano'y insidente. Balikan natin sandali ang mga nangyari. Ilang oras bago simulan ni Barry ang manhunt na naging pambansang balita. Ayon sa warrant of arrest ni Barry, sinabi ng kanyang asawa na nagtalo sila at naging marahas umano ang sitwasyon. Ikinuwento niya na ilang beses siyang pinalo ni Barry sa ulo, sinakal at binaril sa leeg. Nangyari raw ito noong 11:30 ng gabi, isang gabi bago mawala si Barry. Kaya Abril 30 ang pinag-uusapan. Ngayon, ang magandang balita ay, ayon sa CNN, inaasang magiging maayos ang kalagayan ng asawa ni Barry. Ayon sa warrant, nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Barry, nakita nilang wasak ang kanyang sasakyan sa driveway. Pero ang veteranong Special Forces member ay wala ron at hindi matagpuan, ayon sa arrest warrant na nakuha ng CNN. Sinabi ng sheriff ng Stewart County sa network na hawak nilang telepono ni Barry, kaya wala siyang paraan makipag-ugnayan sa iba, maliban kung may kasama siyang malapit sa kanya. Pero sa parehong pagkakataon, hindi rin nila siya matunton, na hindi na rin nakakagulat dahil mukhang alam ng tao ito kung paano makatakas dahil sa malawak niyang pagsasanay sa survival. Ayon sa ulat, sabi ng sheriff, na isang beses lang tumawag si Barry sa magulang bago tumakbo sa gubat at nakikipagtulungan naman ang mga magulang niya. Hindi malinaw kung nasaan si Barry at ano ang plano niya ngayon. Saan siya pupunta? Ano gagawin niya kung paparating ang mga pulis? Ano ang ibig sabihin ng 5 araw na walang balita kay Barry tungkol sa tagumpay niya sa pag-iwas sa pulis? Habang tinatalakay natin ang kwentong ito, naalala ko ang 2 kilalang manhunt na nasubaybayan natin nitong mga nakaraang buwan. Si Travis Decker, dati miyembro ng US Army, ay pumatay sa 3 niyang anak na babae sa isang karumal-dumal na kwento. Noong Mayo 2025, nangyari yon sa isang campsite sa liblib na lugar sa estado ng Washington. At baka maalala mo rin ang lahat ng espekulasyon tungkol sa manhunt at ang paniniwala na si Decker ay nakakatakas sa mga autoridad ng ilang buwan sa malawak na kagubatan ng Pacific Northwest. Natagpuan ang mga labi ni Decker pagkalipas ng ilang buwan noong Setyembre ng nakaraang taon. Sabi ng FBI, sobra nang nabulok ang katawan kaya maaring di na matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Isa pang naisip kong manhunt ay tungkol sa high school football coach sa Virginia na si Travis Turner. Batay sa ulat, pumasok siya sa gubat sa likod ng bahay nila noong Nobyembre ng nakaraang taon, kasagsagan ng football season. Gusto ng mga otoridad na kausapin ng coach dahil sa kasong felony ng panghikayat sa menor de edad para sa sexual na gawain at pagmamay-ari ng child pornography. May warrant of arrest laban kay Turner matapos siyang mawala. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatagpuan. May alok na $5,000 na pabuya sa kaso niya mula sa US Marshals. Iyan din ang halagang iniaalok ng Marshals habang hinahanap si Barry. Tulad ni Barry,
Di umano'y nagdala rin ng baril si Turner sa gubat at nawawala pa rin siya hanggang ngayon. Samahan kami ngayon kasama si Justin Shepard. Hanapin siya sa social media sa Just in the Nick of Crime at host din siya ng podcast na Untold True Crime in Their Own Words. Maraming salamat, gaya ng dati, sa pagbibigay ng oras para makasama kami dito sa Law and Crime. Alam kong nasa Tennessee ka. Alam kong nangyayari ito ng medyo malayo sa kinaroroonan mo. Pero ano ang pinakakapansin-pansin para sa'yo sa puntong ito? 4 o 5 araw na mula nang huli nating makita si Craig Berry. O kaya ito isang nakakaintrigang kaso at huling nakita siya sa trail cam. Kahit nung huling nakita siya, nasa tingin ko ay nung nakaraang Webes. Digital lang yon. Matagal nang walang nakakakita sa kanya ng personal at hindi na matiyak kung kailan pa siya huling nakita ng harapan. Sa tingin ko, mahirap hanapin dahil siksik ang kagubatan sa bahaging ito ng Tennessee. Lalaki siya na may survival skills at sinasabing mula sa Special Forces. Alam niya kung paano umiwas. Alam niya kung paano mabuhay. Alam niya kung paano harapin ang mga talagang mahihirap na kondisyon. Sa totoo lang, parang bigla na lang siyang nawala. Sa aming nalalaman, iniwan na rin niya ang kanyang cellphone na isa ring malaking hamon para sa kanila. Ngayon, kailangan na nilang magsagawa ng aktual na paghahanap sa mismong lugar, grid search at makalumang gawaing detective para siya mahanap. Alam mo, laging kahanga-hanga ang mga ganitong kaso dahil ang US Marshals ay bihasa sa paghahanap ng mga tao. Pero mukhang nauna siya ng ilang oras bago nagsimula ang paghahanap na ito. Ayon sa CNN, nangyari ang insidente sa bahay ng 11:30 ng gabi at nakita siya sa trail camera ng 12:30 kinabukasan, mga 1 oras lang ang pagitan. Alam ko ring sinabi ng opisina ng sheriff ng Stewart County na tumugon sila mga 1:30. Mapapaisip ka kung gaano kalaki ang epekto ng ilang oras at paano nabigyan ng pagkakataon ang isang taong nasa Special Forces na makatakas kahit sa panahong yon. Magandang punto mo at naniniwala ako malaki ang epekto ng ilang oras na agwat para kay Craig Berry. Alam mo, iba ito kumpara sa iyo o sa akin na maaring tumakbo pero hindi naman talaga alam ang gagawin. Ito ay isang tao na masasabi nating marunong magtago ng bakas, marunong umiwas. Nandun siya sa trail camera na yon. Nakita siya na nakakamo, nakapagmalapit ka sa tubig o sa gubat kung nasaan sila, malaking tulong yon para maitago siya. Bukod pa dyan, isang bagay na hindi pa inaalis ng pulisya o ng mga otoridad ay kung may tumutulong ba sa kanya. Maring magkaiba ang kahulugan nito. May sympathizer siya o mga kaibigan o koneksyon. O baka may pinipilit pa siyang tumulong sa kanya. Pero sa ganitong sitwasyon tulad ng pagkain, sakay, kotse, pagtatago ng gasolina o matutuluyan, malaking bagay na yon. At maari siyang mapalayo niyon ng ilang araw sa mga otoridad. Kung magagawa ito ng tama, na tiyak namang alam ng taong ito kung paano gawin ng tama. Oo, nagsilbi siya sa hukbong sandata ng megit 10 taon at nagawa niya yon. Nagsilbi pa siya sa Special Forces na alam mo naman, ibang antas ng paglilingkod sa militar. Ano na ang alam natin sa puntong ito? O kahit papaano tungkol sa mga pangyayari bago, alam mo na, may sinasabing insidenteng domestic na nangyari. Alam nating nabaril ang kanyang asawa at nakalabas na siya ng ospital na magandang balita. Halimbawa, may iba pa bang impormasyon tungkol sa kung ano ang naging dahilan ng lahat ng ito? Nakita kong ulat mula kay Nick Barris ng News Channel 5 dito sa Nashville. Ayokong akuin ng kredito. Sa madaling salita, iniulat niya na ang nangyari sa sitwasyong ito ay isang kaso ng karahasang domestiko. Hindi sigurado kung ano talaga ang naging dahilan, pero hinarap niya ito sa kotse ng babae. Binaril niya ito sa loob ng kotse, tinamaan siya. Binuksan niya ang pinto, lumapit sa kotse, at tinanong kung natamaan siya. Sabi niya, oo, iniisip niyang mamamatay na siya, pero naapakan niyang silinyador at nakatakas na posibleng nagligtas sa kanya. Masaya ako na nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling na. Pero kasabay niyan, andyan pa rin siya sa labas. Kaya gaano nga ba siya kaligtas hanggat hindi pa siya nahuhuli? At kaugnay ng punto na sinabi mo, na ngayon ay nangyari lahat ito noong Mayo 1 at ngayon ay Mayo 5 na habang nire-record natin ito. At parang alam mo yon, kahit pa isa kang elite na miyembro ng Special Forces, malayo ang mararating ng tubig at pagkain kung sinusubukan mo pa ring tumakas. Nakapukaw ng interes ko nang sabihin ng opisina ng sheriff na hindi nila inaalis ang posibilidad na may tumutulong sa kanya. Habang lumilipas ang araw, parang wala pa ring bakas ni Craig Berry. Parang may tumutulong sa kanya. May isip mo talaga na may tumutulong sa kanya. Sa kahit anong paraan, siguro hindi rin kusa. Alam mo yon, dapat alam natin, pero alam mo yon, sa kahit anong paraan, may ibang taong sangkot, di ba?
Alam mo, sanayin ako dyan. Isa pa, babalikan ko yan mamaya. Pero interesting din sa mga ulat kung ito ba'y pinagplanuhan na. Alam mo, base sa kakaunting ulat na meron tayo, parang nangyari lang bigla, parang isang sitwasyon na may nangyaring pagtatalo at nagsimula siyang mamaril. Kung pinagplanuhan niya, baka may balak talaga siya. Alam mo, binibigyan siya nito ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga tao at sabihin, uy, kailangan ko ng matutuluyan or kailangan kong gumamit ng isang shed. Or binibigyan siya ng pagkakataon na magtago ng lata ng gasolina kung saan o ng kotse kung saan. O alam mo, talagang walang katapusan ang mga posibilidad ng maaaring nangyari. At sa kasamaang palad, wala tayong impormasyon kung ito ba ay pinagplanuhan o kung siya ba ay nakipag-ugnayan na siyang nagpapahirap din para sa mga otoridad. Dahil na yon, kailangan nilang siyasatin ang kanyang background, siyasatin ang kanyang mga relasyon at simulan ang pagsubaybay sa mga iyon para makita kung makakatulong iyon na mas maayos nilang matukoy kung nasaan siya. Isa pang nakakabahalang bahagi nito, kasi may ilang kaso, si Travis Decker agad pumapasok sa isip ko. Yung football coach sa Western Virginia na pumasok sa gubat. Hindi ko alam kung gaano karaming outdoor experience ang meron siya, Coach Turner, sa sitwasyong iyon. Pero dito, yung katotohanan nakakamuflad siya tulad na nakita mo sa Tristan camera na nakakuha sa kanya mga 45 minuto hanggang 1 oras matapos mangyari ang di umano'y pamamaril. Para sa akin ay nagpapakita ng intensyon na ito ay isang taong hindi basta-basta pumapasok sa gubat na parang wala sa sarili. Diyos ko, anong gagawin ko? Parang papasok ako sa gubat na di ako makikita dahil suot ko ito. At bukod pa doon, sinasabi nilang nagdala pa siya ng dagdag na bala na talagang nagpapataas ng tensyon para sa mga US Marshals, mga lokal na sheriff, at lahat ng kasali sa paghahanap sa kanila. Oo, tama ka. Sa ngayon ako, mukhang sinadya, hindi yung parang natataranta lang. At alam mo, kapag may kaharap kang tao na, alam mo yon, dating special forces na may 10 taon ng karanasan sa militar at may karanasan sa mga combat zone, hindi ito mga taong natataranta. Sanay silang manatiling kalmado at mahinahon kahit may pressure at gulo. Kailangan nila ito para mabuhay sa ganung sitwasyon. Kaya para sa akin, sangayon ako sa'yo na hindi ito mukhang isang tao na parang nagpapanik at nagtatakbo papunta sa gubat. Para siyang taong kukunin ko lang kamo at dagdag bala tapos lalabas na ako. Hindi mo ako mahahanap kung ayaw ko. Ganon din ang nakukuha ko rin sa taong ito at lalo ako sa akin kay Travis Decker. Agad ko naalala ang kaso nyo nang lumabas ang balita parang, oh alam mo na, maliban na lang sa pagpatay sa mga anak niya. Alam mo, parang kaparehong-kapareho ito ng kaso ni Travis Decker. May isa ka pang tao na may karanasan sa militar. Sa pagkakaalam ko, pwedeng mali ako dito. Pero alam ko na si Travis Decker ay Special Forces din. At dahil doon, ibig sabihin, yung training sa militar pa lang, inilalagay ka na sa ibang antas kumpara sa karaniwang tao, sa karaniwang pugante. Pero kapag may Special Forces na aspeto, ibang level na talaga. Tungkol sa dalawang kasong tinatalakay natin, gaya ng kay Travis Decker noong Mayo nakarang taon, yun yung nakakatakot na kwento kung saan pinatay niya ang 3 niyang anak na babae. Hindi natin alam nangyari sa kanya hanggang Setyembre. Pagkatapos, parang football coach, nawala siya noong Nobyembre. Hindi naman siya mukhang special forces at hindi dumaan sa ganong pagsasanay. Parang hanggang ngayon, Mayo na, hindi pa rin natin alam ang nangyari sa kanya. Ipinapakita lang nito ang sitwasyong kailangang harapin ng US Marshals. At totoo talaga na parang klise na sabihin na parang karayom sa dayami, pero ganun talaga sa ganitong mga sitwasyon. Pero talagang nakakabahala para sa atin. Lahat ng naghahanap kay Craig Berry, sana ay madakip siya at may isagawa ang lahat ng ligtas. Si Justin Shepard ay nasa Just in the Nick of Crime sa social media. Magaling ka doon. Salamat sa oras at sa pagsama sa amin. Pinahahalagahan namin ito. Siyempre, salamat din sa pag-imbita sa akin. Kasama natin ngayon si Lisa Miller para pag-usapan pa ang paghahanap na ito. Retiradong detektib, dating punong investigador. Laging masaya na makasama ka dito sa Law and Crime. Ano ang pangunahing napansin mo kay Craig Berry? Ang pagiging mapangalib niya. Una, alam natin na may kaso siya ng karahasan sa tahanan. Alam mo, inatake niya siya. Hindi lang umaano niya, binubog siya. At nang sinubukan niyang tumakas, kumuha siya ng baril at hinabol siya. Pero hindi rin natin pwedeng balewalain ang training niya at ang pagsasanay niya sa Special Forces, ang mga natutunan niya sa sandatahang lakas na nagturo sa kanya, alam mo, kung paano tumakas. Mas mahalaga pa at mas kinatatakutan ng mga pulis, natutunan niya sa training kung paano umiwas o tumakas. Kaya nire-record natin ito ngayong Mayo 5 at nung Mayo 1 nangyari umano lahat ng ito. At ang mga autoridad, alam mo, tumugon sila.
Sa pagkakaalam ko, ang insidente ay nangyari umano bandang 11:30 ng gabi noong Abril 30. Mayui sa bandang 1:30 AM dumating ang mga pulis at nagsimulang sumunod sa kanyang bakas matapos ang ilang oras na agwat. Maliit lang ang 2 oras, pero malaki na ito kapag naghahanap ka ng tao at sinusubukan mong sundan ang kanilang bakas bago makarating doon. Sa totoo lang, malaking bagay yon dahil ito ang realidad, lalo na sa lugar na ito. Sa totoo lang, nakapunta na ako sa lugar na ito, alam mo, sa Kentucky Lake, Lake Barkley, alam mo, Paris Landing doon. Sobrang liblib talaga. Ang lupain ay sobrang magaspang. At ang realidad para sa isang rural na ahensya ng pagpapatupad ng batas, medyo matagal bago makapagtipon ng mga tauhan. Alam mo, lalo na kung gabi na. Hindi marami ang tauhan nila sa kanilang plantela. Kaya ang mga tauhan nila, yung mga meron sila, ay agad na nagtungo doon para sa ulat. Pero para magsimulang habulin ang isang tao papasok sa gubat sa ganitong lugar, kadalasan ay wala silang mga aso agad-agad. Hindi rin sila basta-basta makakapagsimula ng pagsubaybay. Ngayon alam natin na itinapon niya ang cellphone niya, kaya mahihirapan pati ang mga marshal sa digital na pagsubaybay. Malakay talaga ang naging lamang niya kung tutuusin. 2 oras ay malaking bagay sa ganong klase ng lugar sa oras na yon ng araw. Alam mo, sa tingin ko rin, oo, matagal na siyang bahagi ng Special Forces. Alam natin na isa yon sa pinakamahirap at pinakamatinding pagsasanay na maaari mong makuha pagdating sa pag-aaral kung paano mabuhay at makatakas sa mga tao. Pero sa parehong oras, magaling ang US Marshals dito. Araw-araw nila ginagawa ito. May kalamangan sa teknolohiya sila at may drone pa. Madalas akong magtaka sa mga ganitong kaso. At naalala ko si Travis Decker, talagang nakakalungkot syempre ang sitwasyon na yon. Pero dating militar siya at inabot ng ilang buwan bago siya natagpuan ng mga awtoridad. Pero gaano kalaki ang advantage ng military training kung ang humahanap sa'yo ay magaling din sa tracking at may teknolohiya tulad ng drones at aso para mahanap ka? Advantage pa rin yun, Chris, kasi alam niya ang pupuntahan niya. Itong lugar na to, maraming vacation homes, maraming mga cabin. Madali siyang makakapagtago dito. At talagang matagal ang proseso ng paghalukog dito kasi malawak ang lugar sa paligid ng mga lawa. Kaya, ibig kong sabihin, parang pantay na ang laban dito dahil sa training niya. Alam mo, yung karaniwang tao na tumatakas sa mga pulis, tumatakbo lang sila sa gubat, napapagod sila, nagugutom sila, madali silang magkamali. Itong ginong ito, alam niya kung paano gumalaw kahit kulang sa tulog. Alam niya kung kailan siya dapat magtago. Alam niya kung saan siya dapat magtago. Kaya malaki ang tiwala ko sa mga mabubuting tao na may tamang training. Hamon ito para sa kanila. Sabi ko nga, mahirap kalaban ang lupain doon. Mapapagod doon ang masamang tao na sinasabing nasa magandang kondisyon. Pero mapapagod din ang mga mabubuting tao at ang mga aso, mga ganong bagay. At kahit na may mga drone sila, malawak pa rin ang lugar na kailangang hanapin. May papakita ko kung gaano kakaliblib at kagaspang ang lupain sa paligid doon. Maganda yung punto kasi mula sa itaas ko lang tinitingnan sa Google Maps at paikot-ikot lang ako doon. At yung idea ng mga bakasyunan na maaring pag-aari ng isang tao, alam mo yon? Panahon na rin kasi ngayon na maraming tao ang pumupunta sa mga bahay bakasyunan sa tabi ng lawa. Pero sa isang banda, maaring hindi naman ganun talaga. Nagtatago siya, alam mo, sa ilalim ng puno o sa ilalim ng mga palumpong at makakahanap ka ng paraan para makapasok sa isang kubo o kung anuman. Yung lugar na yon, wala masyadong tao sa ngayon. Nakakatakot talaga yon. Iniisip ko rin kung anong dinala niya, na nakakamuflage siya. May dala siyang hindi bababa sa isang baril. At dagdag pang bala, ayon sa kanila. Parang pumapasok siya na may intention na, alam mo yon, hindi dito matatapos ang buhay niya. Kumpara sa isang tao na baka sa isang iglap lang, lumabas na may balaksakta ng sarili. Hindi ko ma-imagine bilang isang miyembro ng law enforcement, yung araw-araw kang pumapasok sa gubat, paano mo inaayos ang isip mo para subukang hanapin ang isang tao na may ganong klase ng training. Pero pumasok din na parang may balak manakit ng iba. Tama, hindi natin alam. Alam lang natin ang pag-iisip niya mula sa training niya bilang mandirigma. Ganyan din ang training ng law enforcement. May warrior mindset na sila ngayon.
Sa totoo lang, matagal na yon. Mga 20 taon nang nakalipas. Kasama ako noon sa isang SWAT team mula sa iba't ibang jurisdiksyon at pumasok kami sa gubat. At sa totoo lang, alam mo, hindi ako bago sa pag-hiking sa gubat. Pero kapag naghahanap ka ng tao sa malawak na lugar, ibang-iba yon kaysa sa pag-clear ng isang gusali. Mas pipiliin ko sigurong mag-clear ng malaking gusali kahit anong araw kaysa maghanap ng isang taong may training sa gubat. Napakaraming lugar na pwede kanyang tambakan. At saka hindi pa natin alam mo, hindi pa rin natin alam kung nandito pa ba talaga ang taong ito sa lugar. Armado siya. May ganun siyang pag-iisip na ayaw niyang mahuli. Yan ang kailangan nating isipin na yon. Lalaban siya. Kapag may ipit siya, siguradong lalaban siya. May hawak pa siyang bihag sa paligid ng isa sa mga lawa na ito? May ninakawan ba siya ng sasakyan at hawak niya ang tao? O may ginagawa siya? Ang dami talagang posibleng nangyayari ngayon. Dagdag pa, hindi pa tumutulong ang panahon sa mga pulis. Pinag-uusapan natin ang gamit ng drone at kung gaano ito kapaki-pakinabang. Pero dahil sa sobrang sama ng panahon, hindi pwedeng paliparin ang mga drone na yon. Oo, sa tingin ko rin, nire-record ko ito ngayon dito sa Atlanta. May bagyong paparating ngayong gabi, Mayo 5, no? Kaya magiging epekto nun. Iniisip ko, kung nasa labas siya, di maganda para sa'yo, lalo na kapag umuulan. Pero paano ba naapektuhan ng ulan ang paghahanap sa isang taong tulad nito? Well, mas pinapahirap nito ang pagdaan sa ganitong klase ng lugar kasi maraming pataas at pababa. May mga gulod, may mga libis. Mas delikado para sa mga pulis mag-navigate sa lugar at pinapahirap nito ang sitwasyon para sa lahat. Dagdag pa, may alalahanin din sa kagamitan. Alam mo, karamihan ng gamit na ginagamit mo ay hindi gumagana ng maayos kapag nababasa. Kaya lalo lang itong pinapalala ang lahat. Habang napapagod siya, kailangan din nating tingnan ng mga pulis. Ilang araw na rin tayo naghahanap. Kaya, dahil sa mga resources na dumating, kailangan din pag-aralan ng mga supervisor kung paano iikot ang kanilang mga tao at panatilihing nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga tauhan sa pisikal at mental na aspeto. Para gampanan ng tungkulin, nahulihin ang lalaking ito na nagtangkang pumatay ng isang tao. Oo, at sinubukan pa niyang patayin ng asawa niya. Nakita ko sa CNN na sabi ng lokal na sheriff, inaasahang gagaling siya, na magandang balita. Pero nakakatakot pa rin dahil sa pagsasanay ng lalaking ito. Ano ang ibig sabihin nito sa'yo? Nagsimula ang paghahanap noong Mayo 1 at Mayo 5 na ngayon, kaya 4 na araw na ang lumipas. Mukhang hindi pa, base sa impormasyong inilalabas. Karaniwan, mas malapit sila sa isang bagay kaysa sa ipinapakita. Hindi natin alam. Pero dahil 4 na araw na at hindi pa siya nahuhuli, paano ito nakakaapekto sa estratehiya ng paghahanap sa kanya? Medyo nagbabago ang estratehiya. Tiningnan ko ang ilang ulat at mga 7 taon na ang nakalipas sa mismong lugar na ito. May isang lalaki na pumatay ng 2 tao at tumakas, at 2 linggo siyang hindi nahuli. Kaya sa unang ilang araw, medyo matindi at magulo. May mga organisasyong nagtatatag ng kaayusan. Pagkalipas ng 4 o 5 araw dito, nagsisimula na silang magtrabaho para gipitin siya. At muli, ginagamit nila ang mga espesyal na unit ng pagpapatupad ng batas na dumarating, pati na ang kanilang mga aso at mga drone. Gusto nilang mapanatili siyang nakakulong sa isang lugar kung saan siya nagtatago o kaya gipitin siya at pagurin siya sa pag-iisip. Kaya pumapasok ito sa mas malalim pa, magsagawa tayo ng sistematikong paghahanap sa bawat bahagi. Alam mo, medyo bumabagal ang lahat para sa mga namumunong opisyal para makapagsimula silang suriin kung aling mga lugar na ang nahaluhog at alin ang hindi pa. Palawakin natin ang area dahil sa kanyang karanasan at husay sa paglangoy, madali sana niyang natawid ang Kentucky Lake. Madali sana niyang natawid ang ilog para makaiwas sa mga aso. Kaya alam mo, pinalalawak nila yon. Tinitingnan nila ang mga bagay-bagay, sinusuri kung anong mga resources ang kailangan nilang kunin. Sa totoo lang, hindi pa ito isang magulong panahon ngayon. Sinimilan na ang paghahanap at matindi ang pagtugis ng mga otoridad. Oo, sigurado ako na ito ay isang taong talagang sanay. Kaya may kaunting kalamangan. At baka nauna pa siya ng ilang oras bago talaga nagsimula ang paghahanap. Sigurado akong sa karanasan mo, sa huli, magkakamali rin siya. Kailangan mong isipin sa ilan sa mga kasong ganito dahil, alam mo,
Isipin mo ang kalagayan niya. Kakulangan sa pagkain. Hindi naman siya basta pwedeng pumunta sa grocery at magbayad at siguradong tapos na siya kung gagamit siya ng credit card. Kaya tingnan natin ang susunod na mangyayari. Talagang nakakabahalang sitwasyon ang nangyayari sa hangganan ng Tennessee at Kentucky. Lisa Miller, laging masaya na makasama ka sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat, Chris. Iyan po ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at nakastream din sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.